ano ba ang danger? 'Di ba? You cannot equate criticism with the danger to the state. Diba? At saka, iba ang presidente from the state. We have to separate him. Of course, simbolo siya ng Estado. Pero yung mga criticism against his leadership should not be congruent with the security of the state. Kasi magkakaroon lang ng karapatan ang gobyerno acting on behalf of the state na umandar against free speech kapag ito ay national security issue na. Nasa ng national security pag ang mga tao humihingi ng, Sir, bakit ang taas ng presyo ng pagkain, ng kuryente, ng tubig, ng transportation, etc. Hindi ba pinangako ninyo? Where is the danger there? Alam natin, one of the great freedoms talaga, isa sa mga pinaka-tanyag at mahalagang kalayaan ay ang kalayaan magsalita at magpahayag. Naka-enshrine sa saligang batas. Pero kukunti ang nakakaalam na pagka nakalista dyan sa Bill of Rights natin, ito ay warning o kumbaga restriction sa gobyerno, sa Estado. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Ibig sabihin, maging polisiya yan, rule, batas, or behavior na that is consistent enough to be considered policy ay binabawal ng ating saligang batas. Pero pag nakikita ng taong bayan na hindi alinsunod yung ginagawa ng gobyerno nun, mararamdaman nila yung opresyon. Ang problema, kung saan sila tatakbo. Kasi ngayon may social media. Ang maganda sa social media, dahil sobrang bago, hindi pa nakakahabol ang mga batas, ang mga polisiya tungkol dyan. Pero nararamdaman natin dun sa traditional media, yung init, kumbaga. Panahon ni Presidente Duterte, hindi ganito. Pero yung halimbawa, magpapatanggal ng host, magtatanggal ng prangkisa. Sino kaya yung host na yun? No? Kilala ko yun, Kanino kilala ko kayong yun. prangkisa yun? Kanino kayong franchise yun? Yung franchise at saka Diba? host na yun. Grabe sa blind item. Di halata. Salat natin. Sino kaya yun? Sino ba? Kasi ang napansin ko rin dati, baka kasi ang ginagawa nila, kinukumpara nila, ano yung nangyari sa ABS-CBN, pati yung sa Rappler, ano yung ganito. Pero naalala ko rin, marami bumabanat kay PRRD during that time. Meron pang umabot sa punto Correct. na pinagbantaan siya, ganito, ganyan. Sabi nga niya, hinuli na ngayon. Palaya, kasi may karapatan niya siya, demokrasya tayo, di ba? May kalayaan pa rin na sila. Correct. Ako parati dinidistinguish ko. Halimbawa sa ABS-CBN, wala na silang prangkisa tapos na expired na, humihingi sila ng bago. And therefore, kailangan pag-aralan yung kasaysayan nila. So, how many times kayo nakialam? How many times naging ramdam na ramdam yung kamay ninyo pagdating sa eleksyon? How many times na parang mas powerful pa kayo sa gobyerno? So, lahat yan syempre mauungkat. So, ang explanation malinaw, ang power to grant the franchises exclusive to Congress, pwede nga silang walang dahilan eh. So, ganun na nga yung nangyari. Dito, may existing franchise. So, may debate dyan. When there's an existing franchise, kailangan may due process bago tanggalan kasi may karapatan dahil sa pag-grant ng prangkisa na yon. Ang tanong, sufficient ba yung ginawa ng Kongreso para masabi na na-comply yung due process requirement? So, ang laki ng difference. Dun sa isa, walang due process requirement. Ano lang, pag-aaral lang. Do these people deserve it or not? Pwede rin naman nilang sabihin na, wala, di ko lang feel. Kasi wala na silang prangkisa, humihingi sila ng bago. Dito existing, may karapatan na involved. And therefore, mas mabigat yung requirement, maipakita na may due process dito. So, it's not the same. Mas malala ito kasi maliwanag na may karapatan and you're taking away a right. Sa ABS-CBN, wala na yung karapatan. Idagdag ko lang din, ma'am. Sa panahon din ng ABS-CBN, kahit yung sa bago mag-PRRD administration, naghain din sila ng renewal nun. During Aquino administration. Correct. Bakit nila ipinupukol dito, lagi nila ikinakabit na ang nag-api sa kanila, yung Duterte administration, pero may history na Aquino administration pa sila, humihingi ng renewal,
hindi sila nag-grant doon. Winidraw nila. Oo, winidraw Kasi nila. hindi pa expired. Oo, bakit pa? Sabi naman ng mga franchise law, pwede naman mag-advance na correct. Pwede naman, tama renew naman, talaga. So, ah. bakit kasi ang pagkakaalala ko, kasi kakilala ko rin yung doon sa committee na yun, Correct. sa Kamara, meron ding mga question na lumabas din sa question dito sa naabutan na sa panahon ng Duterte administration. correct. So, yun nga yung di ko lang alam kung alam to ng ating mga kababayan kasi laging ikinakabit ng ABS-CBN, inapi ng Duterte. Nandun talaga yan. Pag gumagawa sila ng balita, nandun talaga kakabit Duterte and yung ABS-CBN. Yun. So, pero yung addition hindi na sa ABS-CBN. May bagong dimension in the present day. May social media. Pero nararamdaman din ng mga vloggers na may oppressive atmosphere. Okay, wag na natin sabihin na kung saan nanggagaling yun. Pero ramdam yung oppression na yun. Lalong-lalo na, walang sumasalungat dun sa umiikot na balita na nag-hire ng trolls ang gobyerno. At ang ginagawa lang ng trolls na yon ay i-bash yung mga vloggers na nagka-criticize sa gobyerno. Kung kina-clarify nila yon na there are none, this is the last time and we will mention this, but we have no policy of doing this. Di tapos na, hindi na magiging issue. Pero as long as hindi nila sinasalungat definitely and with clarity, then can you imagine the oppressive nature of that? Walang gagawin kung di siraan ka, babalahurain ka online and so on, and say things that have nothing to do with the discussion. Paano na lang, ma'am, kung nandun na talaga yung chilling effect, hindi lang dun sa traditional media, pati na sa social media, na yung mga company talaga Para na-establish. sa akin, nandito na yung chilling effect. Oo nga. Tapos yung mga kilalang personality, nagawa nga nila. How much more yung pagtatakip doon sa mga possible na information na kailangan nating mga kababayan, pati rin siguro yung mga kababayan natin gusto mag-vlog, gusto magbigay ng saloobin. All the more, di ba? So, at saka, nag-i-expand siya. So, kumbaga, it doesn't feel like merong criticism that has any effect. Parang, kumbaga, lip service yung right to free speech ang nangyayari ngayon. Kasi nagre-react din but nararamdaman natin yung reaction, pero hindi in official ways. Nararamdaman natin yung reaction sa social media through trolls. Nararamdaman natin kasi may mga panakot tungkol sa prangkisa at saka pagtatanggal ng mga host. Diba? So, it's here. It's already here. Pero ang weird difference is that dati, lahat ng media, magsasama-sama sila. Kahit yung mga competitors ng ABS-CBN, humihirit sila ng press freedom. Ngayon, mayroong tinatanggalan na prangkisa, may tinanggalan sa trabaho, pero wala kang kakampi. Walang kakampi yung mga yon. Wala yung banding together of the other media outfits. Walang ganon. So that for me is very unusual. And it speaks of some kind of preference, kumbaga. May preferential treatment ba dun sa mga hindi umiimik? Bakit hindi nagiging issue yung press freedom para dun sa mga mismong press? I think for me, that's something that should be investigated. Tsaka ba, kung babalikan natin ng eleksyon, siyempre, nandun tayo, election yun, ma'am eh. No? Of course. Rally, campaign, lahat ng effort. Napansin natin ang framing noon, ayaw siyang manalo ang presidente. Di ba? Sa mga balita, lagi nga nasa buntot ng headline, anak ng diktador. Son of the dictator. Namesake of the dictator. Is running for president. Oo. Wala na ba ngayon? Ang sama. Wala Hindi na nilagay. Oo. Para, ma'am, may tanong dito. Dapat ba maging vindictive ang gobyerno sa mga nagpapaalala at pupuna sa mga programa ng pamahalaan? O dapat doon tayo vindictive sa mga totoong kalaban ng gobyerno? Correct. Well, ano ba ang danger? Di ba? You cannot equate criticism with the danger to the state. Di ba? At saka, iba ang presidente from the state. We have to separate him. Of course, simbolo siya ng estado. Pero yung mga criticism against his leadership should not be congruent with the security of the state. Kasi magkakaroon lang ng karapatan ang gobyerno acting on behalf of the state na umandar against free speech
kapag ito ay national security issue na. Nasa ng national security pag ang mga tao humihingi ng, Sir, bakit ang taas ng presyo ng pagkain, ng kuryente, ng tubig, ng transportation, etc. Hindi ba pinangako ninyo? Where is the danger there? So kung nag-o-oppress ka ng mga taong nagtatanong ng mga ganon, o nagka-criticize sa inyong mga polisiya and you equate it with national security, there's something wrong. Okay? And it exceeds the power of the President. Speaking of freedom of speech, kung freedom of speech lang, wala makakapigil kay dating Pangulong Duterte sa paglalahad ng kanyang mga sapantatinunga sa bayan. Correct. Recently, may mga prayer rally po na ginawa sa Davao para po kontrahin yung People's Initiative. At sabi doon ni Mayor Baste, hindi naman kayo nandito dahil kontento kayo sa gobyerno. Nandito kayo dahil hindi kayo kontento. Correct. Anong mensahe nun, ma'am, na pinapakita sa taong bayan? Ina-acknowledge niya. It's the first time an official, of course, he's a mayor, no? But he is also the son of the former president. So may stature siya. Na publicly in-acknowledge niya na may discontent. Okay? Kasi sa gobyerno, they act like it's not happening. Parang everything is okay. So, yung mga taong humihingi ng 20 pesos na bigas, hindi sila sinasagot. Kumbaga, parang masakit yan sa taong bayan na tayo, we are a communal people. Culturally, tayo yung mga yung sobra tayong meron, sobra tayong involved in everybody's business. 'Di ba? Ganun talaga yung nature. Kaya tayo may bayanihan, then may flip side din yan. Tayo magkakapit-bahay, 'di ba? Naghahabaan ng liig. Correct. Pagka may nangyayari sa Iingitan pa, chismisan. Yes, and we're part, that's our expression of being communal. Tapos, tayo, we feel we should be involved in government. Tapos, hindi ka papansinin. So, malaking yan. Kumbaga, parang bingi at saka culturally deaf. Kumbaga, hindi lang bingi dun sa actual hinanaing ng taong bayan, pero kontra-kultura natin. Pagka yung dinededma tayo. At hindi lang sa Davao, may magkakaroon pa ng event sa Cebu. Same concept pa rin. Fair Hanggang rally, mukhang aabot yata to sa Metro Manila in the coming days ahead. Waiting. Ano ba ang mangyayari? Ano sa tingin mo, ma'am, yung mensahe na pinapaabot niyan? Marami ba ang diskontento ng mga Pilipino dahil sunod-sunod ang event ng ganon? Well, it's not just discontent it's exclusion. Kasi tignan nyo magbabago sila ng saligang batas. Sino ba ang importante sa pagbabago ng saligang batas? Taong bayan. Kasi supposedly they're doing this in our name. Sa ngalan ng taong bayan, babaguhin natin ang saligang batas. It's for the common good daw. Bakit hindi tayo kasama sa diskusyon? Bakit PI pero walang people? Bakit CONAS imbis na CONCON? Bakit excluded tayo? Kayo lang ba marunong magdebate? Sila lang ba ang nakakaalam? O talagang piniprevent nila na may makapasok at mag-question? Bakit itong mga provision na ito pinapasok ninyo? At sure ba kami na yan lang? Diba? So, parang ang feeling ko is that it's not about discontent. It's the fact that you're supposed to be our leaders pero hindi kami kasali. Parang kayo-kayo na lang nag-usap. Anong tingin niyo sa amin dito? Kailangan nyo lang kami pagbotohan na? Naku po. Ma'am, magkano ka-importante yung dissent sa demokrasya? Basic yan. Kaya nga meron tayong Bill of Rights. At kasama doon yung karapatan natin magsalita at magpahayag. Doon sa pagsasalita at pahayag, it becomes duty bound para sa ating mga ordinaryong mamamayan kasama sa pakikilahok natin sa governance, yung ating pagsasalita. When you see something wrong, it is your duty to correct your representatives. Kasi yung mga nakaupo sa pwesto, they're not more powerful than the people. Kasi their power comes from the people. Pag yung taong bayan ang pumuna sa'yo, it should be a command from above, Oh a my God. command from the sovereign. So, nakakalimutan nila yung part na yun. Dapat tingnan, saan ba tayo nagkulang? Ano bang solusyon para to address the gap? Not to go against those speaking Ang sa mga- nangyayari pa nga, partner MJ, attorney. Yung nasa kapangyarihan pa daw yung underdog. Uy! Paano na lang kung paano na lang Uy! Sorry. Sorry, medyo wala sa tunog yun. Sorry. kung paano na lang kung lahat ng mga nasa gobyerno, ganyan yung mentalidad, di sabihin na lang nila sa taong bayan, bawal magtanong.
They're so kawawa kasi. Di ba? Kung ganyan na lang yung mentalidad, kasi di ba, alam natin, meron na Bakit? yung, May chance bang magtanong? baka lang. May presumption na Oo. kaya natin, pwede pang Kasi nga, magtanong. narinig ko kay speaker, nag-ano sila ng digital, di ba? Congress Meron TV. silang Congress TV. Talagang sabi niya, dito sa Congress Transparency TV, yes, transparency, hard questions. Yung last namin nag-hard questions, doon kami sa hearing sa Kamara na punta. Ibang Sabi hindi ko- Congress TV, Congress talaga. Tay-tayo May hard dyan. question nga eh. Oo nga. Senator Bato said that a congressman informed him that that the People's Initiative came from you. So, I don't know what he's talking about. Hard Yun nga. question nga. Oo. So, Very hard. kumbaga, paano natin i-welcome yung demokrasya? Pag ganito yung di ba, considering, sabi nga ni Pinoy, kayo ang boss ko, yung taong bayan. Kasi di ba, ang kapangyarihan nila, kaya nandyan sila sa pamumuno ngayon, galing sa taong bayan. Yet, ang taong bayan, medyo tikong bibig ka na lang. Kasi kung hindi ka magtitikong bibig, either mawawalan ka ng trabaho as host or isususpend yung mo. Yung prangkisa Prangkisa mo.